Mr. Villacorda. Nagising si Emmy na tila galing sa isang masarap na pagtulog. Payapa ang kanyang pakiramdam. Feeling niya ay punong-puno siya ng enerhiya. It's a beautiful morning. Nag-inat siya kasabay ng pagsilay ng ngiti sa labi niya. Ngunit mabilis ding nabura ang liwanag sa mukha ng dalaga, nang matanto niyang nasa estrangherong lugar siya. Nasaan ako? Ang huli niyang naalala ay nasa loob siya ng gusali ng kumpanya ng mga Villacorda. Naaalala rin niyang nawalan siya ng malay, at may lalaking sumalo sa kanya. Automatiko niyang iginala ang paningin sa paligid. Kulay puti ang pintura ng dingding. Mayroon ding floor-to-ceiling glass wall na nababalutan ng kulay moss green na kurtina. Queen size ang malambot na kama na kulay moss green ang headboard. Walang masyadong laman na furniture sa paligid, maliban sa magkabilaang bedside table at table good for two, na nakapwesto malapit sa dalawang parihabang hanging bookshelves. Wala ring kahit anong nakasabit sa pader, maliban sa kulay moss green na bilog na wall clock. Nanlaki ang mata niya nang makita ang oras. 7:22 na. Muli niyang iginala ang paningin. Mayroon ding isang glass door sa loob na duda nito ay banyo. Kahilera ng pintuan ang isa pang, lagusan na walang pintuan o kahit kurtina man, tingin niya ay iyon ang walk-in closet. Isang parte ng kwarto ay may palikong bahagi. Tila sala dahil sa isang mahabang sofa, at dalawang one-seater sofa na nasa magkabilang gilid nito. Sa gitna ay mayroong maliit na mesang gawa sa salamin. Napapalibutan ang bahaging iyon ng floor-to-ceiling glass wall. Mayroon ding glass door doon na patungo sa balkonahe. Nanlaki ang mata niya, nang mapansin niyang madilim na sa labas. Gabi na, muli niyang iginala ang paningin. Nang mapunta ang tingin niya sa pintuan, ay tila lalong nagising ang kanyang diwa. Mabilis na tumayo ang dalaga sa kama at tinungo iyon. Kumabog ang dibdib niya, nang humakbang siya palapit sa pinto. Nabuhayan siya ng pag-asa, nang walang kahirap-hirap niyang nabuksan ang pintuan. Ngunit nalula siya nang makalabas siya ng silid. Malawak ang pasilyo, leon nga lang at hindi niya alam kung kakanan ba siya o kakaliwa. Relax Emmy. Napahawak siya sa kanyang dibdib, kasabay ng pagpikit sa mata. Inhale. Sinabayan niya iyon ng paghugot ng hininga. Exhale. Tila gumaan ang pakiramdam niya, nang magpakawala siya ng hangin. Gumuhit ang ngiti sa labi niya, nang magmulat siya ng mata. Ngunit ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya, nang bumungad sa kanya ang isang lalaking nakatitig sa kanya. Nakita ba niya yung ginawa ko? Turan niya sa sarili. Mahigit 1 metro lang ang layo nito sa kanya. Undercut ang hairstyle nito, na tila naghahalo ang brown at black na kulay nito. Sakto lang ang kapal ng kilay nito. May ningning sa mga mata nitong kulay kayumanggi, habang nakatingin sa kanya. Mahaba rin ang pilik mata nito. Lalong lumakas ang dating nito, dahil sa matangos nitong ilong. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang mamula-mula nitong labi, na nakaarko ng bahagya. Kay gwapong nilalang naman ito Lord. Nasa langit na ba ako? Ugong ng kanyang isipan. Good that you're awake now. Tila nagising si Emmy sa pantasya, dahil sa baritino ngunit malamyos nitong tinig. Leon din ang dahilan, kung bakit automatikong bumalik ang tingin ni Emmy sa mga mata ng makisig na lalaki. Are you hungry? Napakurap ang dalaga nang magsimula itong gumalaw. Humakbang ang mga paa ng lalaki palapit sa kanya, kaya automatiko ring napaatras ang dalaga. Maya-maya ay naging mas mabilis ang hakbang nito. Lalo namang nataranta ang dalaga. Hanggang sa namalayan na lamang ni Emmy ang sariling tumatakbo sa kabilang direksyon. Hey! Narinig pa niyang tawag nito. Nang lingunin niya ito, kitang-kita ni Emmy ang pagbitiw nito sa hawak niyang mga paper bags, sa marmol na sahig. Lalo ring binilisan nito ang hakbang upang habulin siya. Please don't run. Narinig pa niyang wika nito. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Emmy. Lalo lang nitong binilisan ang pagtakbo. Nang makita niya ang papalikong bahagi ng pasilyo, ay walang alinlangan siyang lumiko. Nagawa pa niyang lingunin ang gwapong humahabol sa kanya. Sino ba kasi yun? Naibulalas niya. Medyo nakahinga siya ng maluwag, nang hindi na niya ito nakita. Ngunit sa muli niyang pag-usad, ay bumangga siya sa matigas na bagay. Ouch! Automatiko niyang nasapo ang ulo. What the? Malutong na palitak naman ang nabangga niya. Ang matigas na bagay pala kung saan tumama ang ulo niya,
ay sa matipunong dibdib ng isang lalaki. Nagangat ng mukha si Emmy, upang masilayan ang may-ari ng matipunong katawan. Tila na estatwa siya sa nakita. Kulot ang itim na buhok nito, kulay kayumanggi ang walang emosyong mga mata nito, aristokrado ang ilong at may kaunting umbok ang mamula-mula, at tila kay lambot nitong labi. Napalunok si Emmy. Unti-unti niyang nakilala kung sino ngayon ang kaharap niya. Ang lalaki sa malaking litrato. Walang iba kundi si Ashton Blumentritt Villacorta. Who are you? Nagsalubong ang makapal nitong kilay. Bago pa makapagsalita si Emmy ay isang kamay ang humawak sa kanyang braso. I'm sorry, uncle. We were just having fun. Magaan ang tinig nito, tila tinig ng isang anghel. Lalo namang nagsalubong ang makapal na kilay ng Ginoo. And who is she? Your flavor of the month. I never had that kind of business, uncle. I'm always been a good boy. Ngumisi naman si Ashton Blumentritt, kasabay ng paghagod niya ng tingin sa babaeng nakabangga niya. Mabilis siyang inakbayan ni Dark Indigo at iniharap sa sarili. Tila ba sa ganong paraan ay maipapakita nito sa tiyuhin ng kanyang pag-aari. Nilang na lamang si Ashton Blumentritt sa ginawa ng kanyang panganay na pamangkin. 5 taon lamang ang agwat ng dalawa. Edad 25 siya, at ang kanyang Uncle Ashton naman ay 30 anyos na. Next time, tell that kid not to run in my area, masungit na saad nito. Nakita naman ni Dark Indigo ang pag-alma sa mukha ni Emmy. Hugis puso ang mukha nito. Medyo singkit ang mga mata nitong may mahabang pilak mata. Sakto lang ang tangos ng ilong nito, at pinkish ang labi nito. Sino yung kid? Ako ba yun? Nalukot ang maamong mukha nito. I'm sorry about what happened, uncle. Lalo niyang hinigpitan ang hawak sa dalaga. We got to go. Hindi na umimik si Ashton nang isama ng pamangkin niya ang babae. Nasa 5'8" ang tangkad nito. Maputi ang balat. Halatang balingkinitan ang katawan nito, kahit nakasuot ito ng magkaternong kulay pink na pijama. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang mambak na pangupo ng babae. Nilang na lamang siya. Natanong niya tuloy sa sarili kung kailan pa naging kaakit-akit sa paningin niya ang isang babaeng halos balot na balot ang katawan ng pijama. Samantala, nang makalayo na sina Emmy at Dark Indigo, ay pilit kumawala ang babae sa pagkakaakbay nito sa kanya. Bitiwan mo nga ako, masungit nitong saad. Tinawag niya akong kid. Ang yabang ng thunders na yun. Politalk nito na tila ba walang pakialam, kahit may iba pa siyang kaharap. Hindi rin niya naitago ang panggigigil. Nakangiting naiiling na lamang si Dark Indigo. Para sa kanya, wala talagang katulad ang babaeng kasabay niyang naglalakad ngayon. Maya-maya lang ay tumingin ito sa kanya. Huminto ang dalaga sa paglalakad, kaya napahinto rin siya. Nakita niyang sinuri siya nito. Hindi rin nakaligtas sa paningin ng lalaki ang paglunok nito. Sino ka ba? Ngumiti si Dark Indigo sa kanya. Hindi tuloy nakaligtas sa paningin ng dalaga ang mapuputi at pantay-pantay nitong ngipin. May lumabas ding munting dimple sa gilid ng labi nito. Anang dalaga sa sarili, kung gwapo ito kapag seryoso, malayong mas gwapo pala ito kapag nakangiti. I'm Dark Indigo Villacorta. Naglahad ito ng kamay sa kanya. Napunta naman ang tingin ni Emmy sa mahaba at malakandilang daliri ng lalaki. Napakurap-kurap naman ang dalaga. Wika niya sa isip, kailangan niyang mag-isip ng ibang pangalan na sasabihin sa lalaki. And you are Emmy Valdez. Ibinaba ng lalaki ang palad kasabay ng mahinang pagtawa. Nanlaki naman ang mga mata ni Emmy. Paano mo nalaman? Ngumisi naman si Indigo. I should know. You are the future mother of my kids. Agad naman napaatras si Emmy. Tungkol nga pala sa bagay na yan. Let's discuss about that after dinner. Hindi ako nagugutom, bago pa niya matapos ang sasabihin, tumunog na ang traidor na tiyan ng dalaga. I'm also hungry. Tila naman walang pakialam ang lalaki sa narinig. Inaasahan pa naman niyang pagtatawanan siya nito. Come on, let's go. Tinanguan pa siya nito ng ulo bago nagpatiuna. Lumapit ito sa iniwan niyang mga paper bag sa sahig, at dinampot iyon. I already instructed the maid to bring food here. Let's just wait inside. Lumapit ito sa pintuan at binuksan iyon. Nanatili naman ang dalaga sa kanyang pwesto, na tila nag-aalangan kung susunod ito o hindi. Come on.
Ipinilig pa nito ang kanyang ulo, na tila sinasabing pumasok siya. Don't worry, I will not harm you. I have no intention to do that. You're safe with me. Tinipon ni Emmy ang lakas ng loob. Humakbang siya papasok sa loob ng kwarto, kung saan siya nagising kanina. Nang makapasok ang dalaga sa loob, ay saka isinara ni Dark Indigo ang pintuan. Pakiramdam tuloy ng dalaga, biglang sumikip ang espasyo sa loob ng silid. Pakiramdam niya, nahihirapan siyang huminga. Relax, okay. Hindi niya alam kung napansin niya ang paninigas ng katawan nito. Feel at home, sunod nitong turan. Maya-maya lang ay humakbang ito palapit sa kama, at ipinatong roon ang bitbit niyang mga paper bags. These are clothes that you can use for tonight. Hindi naman nakaimik ang dalaga. Wala sa damit ang atensyon nito kundi sa pag-iisip kung paano siya makakaalis sa bahay nito. Don't worry, sets of clothes for you will arrive tomorrow. Tila sumindi ang bumilya sa utak ni Emmy, nang may maisip siyang ideya. Gusto ko sana munang umuwi. Baka hinahanap na ako ng mama ko. I already talked to your mom. She knows that you are with me. Pero, call her if you want to confirm. Makahulugan pa itong tumingin sa cellphone na nakapatong sa mesa. May pasok ako sa Monday. About your studies, I already arranged it. You will meet your tutor on Monday. Tila kumulo ang dugo ni Emmy sa narinig. Ikukulong mo ako dito. Hindi naman agad nakaimik si Dark. Tila nagulat ito sa tanong ng dalaga. Pagkakaaitan mo ako ng kalayaan. That's for your own safety. Akmang aalma na naman ang dalaga, nang marinig nila ang pagkatok sa pintuan. We'll discuss about that after dinner. Kumain ka mag-isa mo. Ayokong kumain. Hindi nito itinago ang inis. Napabuntong hininga na lamang si Dark. Alright, if you want to attend school, I'll consider it. Agad napatingin sa kanya ang babae. But I will assign a bodyguard to look after you. Napabuntong hininga na lamang si Emmy. Pero anang isip niya, mas mabuti na iyon dahil kahit papaano ay may chance itong tumakas. Nang hindi na siya umimik, ay lumapit sa pintuan si Dark Indigo at binuksan iyon. Maya-maya lang ay pumasok ito sa loob na may bitbit na food tray. Follow me. Naglakad ito patungo sa isang glass door. Napabuntong hininga na lamang si Emmy, bago tuluyang humakbang para sundan si Dark Indigo. Nang sumunod siya sa veranda, ay naiayos na ni Dark Indigo ang mga pagkain sa mesa. I instructed them to cook your favorite. Noon na napansin ni Emmy na naroon nga ang paborito niyang sarsyadong bangus, pritong manok at sinangag na kanin. Tila hinaplos ang puso niya, sa ideyang pasadyang niluto ang pagkain para sa kanya. Paano mo nalaman? Hindi niya naiwasan ang magtaka. Ngumiti sa kanya si Dark Indigo bago nagsalita. You are my future children's mother. I should know. Lumapit ito sa isang upuan at ipinaghila siya. Please sit down and let's eat. Hinawakan pa niya ito sa magkabilang balikat at pinaupo. Nang makaupo ang dalaga, ay iginala niya ang tingin sa paligid. Kay gandang pagmasdan ng mga bituin sa kalangitan. Iginala ni Emmy ang kanyang paningin. Pinilit hinanap ng mga mata niya ang kalsada, subalit nabigo siyang matano iyon. Ang natatanaw lang niya ay ang matayog na pader na tila bakod. Sa bakuran ay mayroong malawak na swimming pool, garden at tila isang parke na may ilang kubo pa na tila silungan. Anang isip niya, baka maligas siya kapag tinangka niyang tumakas ngayong gabi. Nabuo tuloy sa isip ng dalaga ang isang plano. Ang magkunwaring palagay na ang loob niya kay Dark Indigo, upang mapadali ang pagtakas niya. Sinungaling na. Ghoster pa. Iyan ang tingin ni Emmy kay Dark Indigo. Matapos kasi ang dinner nila, ay hindi na niya muling nakita ang binata. Ang balita niya kay Warlo Guzman, ay nagpunta ang lalaki sa Europe dahil sa negosyo. Gaya ng sabi ng lalaki, kinabukasan ng dinner nila ay may dumating na mga damit na gawa pa mismo ng mga designers. Sa dami ay pwede na siyang magtayo ng clothing store. Marami ring footwear na pawang flat shoes at flat sandals. May inatasan ring personal maid para sa kanya ang lalaki. Kahit papaano naman ay hindi siya nabagot, dahil naging kasando naman niya si Dindi. Araw-araw din ay may natatanggap siyang bouquet ng bulaklak, at kung ano-anong regalo mula sa binata. Ngunit hindi naging sapat iyon, para hindi magalit si Emmy.
Hindi kasi tumupad ang lalaki sa pangako nitong papasok pa rin siya sa universidad na pinapasukan niya. Mayroong dumating na 3 tutor, pero sa sobrang inis niya kay Dark Indigo, ay hindi niya hinarap ang kahit sino sa kanila, kahit araw-araw na nagpupunta ang mga ito sa loob ng 1 linggong nakalipas. Sa loob ng mga araw na iyon, ilang series din ng medical test ang isinagawa sa kanya. Hindi na lang siya nag-usisa pa, dahil bago pa siya makapagtanong ay sinasabi na agad ni Warlow na kailangan daw nila ang medical result niya, para sa artificial insemination, iyon ay ang proseso kung saan mag-i-implant sila ng ano sa matris niya. Hindi lang niya maintindihan, kung bakit paulit-ulit na lang silang pumupunta sa OB-GYN. Hinayaan na lamang ni Emmy iyon, dahil kahit papaano ay nakakalabas siya ng months iyon ng mga Villacorda. Pagkatapos kasi ng check-up niya, ay tiyak na makukulong na naman siya sa loob ng kanyang kwarto. Ma'am, dumating na po si Young Master Indigo. Imporma sa kanya ni Dindi. Napairap siya nang marinig ang pangalan ng lalaki. Hindi pa rin nawawala ang galit niya rito. Gusto ka raw niyang makita, ma'am. Inutusan po niya akong sunduin kita. Nasa mukha ng babae ang kilig. Sabihin mo sa kanya, kung gusto niya akong makita, pumunta siya dito. Hindi na itago ni Emmy ang pagsimangot. Hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob niya sa lalaki. Bagot na siya sa loob ng mansyon. Hindi naman niya magawang tawagan ang mga kaibigan niya, dahil hindi naman niya kabisado ang mga numero ng mga ito. Pero ma'am, kapag hindi ka po sumama, baka po paginitin ako ni Young Master. Napabutong hininga na lamang si Emmy. Sige na nga, pupuntahan ko na siya. Salamat ma'am. The best ka talaga. Bumungisnis ito dahilan para mapangiti na rin siya. Hindi na siya nagbihis, nakasuot siya ng bestidang kulay asul, na may disenyong kulay puting bulaklak ng hasmin. Sleeveless iyon at may built-in bra. Hanggang tuhod naman ang haba. Habang binabagtas nila ang pasilyo palabas, ay hindi niya maiwasang mapaisip, kung gaano karami ang nakatira sa mansyon. Sa loob kasi ng 1 linggong nakalipas, ay tanging si Dindi at Warlow pa lamang ang nakikita niya. Hindi rin naman siya nakakalabas, dahil maging pagkain niya ay dinadala ni Dindi sa kanyang kwarto. Simula rin nang mabangga niya si Ashton Villacorda, ay hindi na rin niya ito nakita pa. Ang boring ng hangin dito. Ugong ng isip niya. Napakatahimik kasi ng lugar, na para bang malaking kasalanan ang gumawa ng ingay. Nang makalabas sila ng mansyon, ay hindi naiwasang mamangha ni Emmy sa nakikita. Magtatakip silim na, at nakaguhit sa kalangitan ang kulay kahel na unting nilalamon ng gabi, na lalong nagpaganda sa paligid. Tila lalo nitong pinaganda ang garden na may tanim na iba't ibang uri ng mga bulaklak. Tara na ma'am, doon pa po tayo sa kubo na yon. Inginuso nito ang direksyong pupuntahan nila. Pwede bang dito muna ako saglit? Hindi maalis ang ningning ng mga mata niya, dahil sa pagkamangha. Pero ma'am, please. Pinagdaop niya ang kanyang mga palad, at binigyan ng nagsusumamong tingin si Dindi. Napabuntong hininga na lamang si Dindi. Sige po ma'am, babalik na po ako sa loob. Pero pagkatapos po ninyo dito, punta na po kayo agad sa kubo ha. Oo, promise yan. Nakangiting binaybe ng dalaga ang hardin. Hitik sa bulaklak ang mga bougainvillea bonsai. May mga daisies rin. Mayroong kulay pula, pink, yellow, puti at orange. Mayroon ding dahlia, rose at iba't ibang klase ng halamang namumulaklak. Halatang naaalagaan ng husto ang hardin, dahil maayos ang pagkakalandscape nito. Wala ring makitang kahit isang ligaw na damo. Ang ganda dito. Namamanghang bulalas niya. Nagniningning ang mga mata ng dalaga na nilibot ang garden. Nang madako ang tingin niya sa yellow hibiscus na hitik sa bulaklak, ay hindi niya napigilan ang sariling lapitan iyon. Mabilis na lamapat ang kamay niya sa bulaklak. Pakiramdam niya ay nasa paraiso siya. Anang sarili, isa lang naman ang kukunin niya, at hindi naman siguro ikakagalit ng may-ari. Labis na natuwa ang puso niya, nang mapitis niya ang isang bulaklak. Matamis ang ngiti niyang inipit iyon sa likod ng kanyang tainga. Nang maramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin, ay sa kanya naalalang may naghihintay sa kanya sa kubo sa dulo ng hardin. Binagtas niya ang distansya. Nang marating niya ang pinakadulong kubo, ay hindi niya naiwasang mapakunot noo. Tila wala namang bakas na may tao sa loob. Bukod kasi sa tahimik, ay wala pang kaylo ilaw roon.
Gayunpaman ay lumapit pa rin siya doon. Ngunit bago pa niya maitulak ang pinto nito, ay may panyong tumakip na sa bunganga niya. Pinilit niyang magpumiglas, ngunit sadyang malakas ang taong nasa likod niya. Maya-maya lang, ay naramdaman niya ang pagtutok ng karayom sa kanyang leeg. Gusto niyang sumigaw nang makita niya ang hereng ilya, ngunit hindi na niya iyon nagawa, dahil bukod sa natatapakan ng panyo ang bibig niya, ay nakaramdam na rin siya ng panghihina. Maya-maya lang ay naramdaman niyang binuhat siya ng matipunong bisig. Ilang sandali siyang buhat-buhat nito sa kanyang balikat, na parang sako ng palay. Di nagtagal ay naramdaman niya ang paglapat ng likod niya sa malambot na kama. Nanghihina lamang siya, pero alam niyang may malay tao siya. Alam rin niyang hindi siya nananaginip nang maramdaman niya ang pagdampi ng halik sa kanyang labi. Namalayan niyang lumalim iyon, hanggang sa dumausdas iyon sa kanyang leeg patungo sa kanyang ano. Naramdaman rin niya ang pag-alis ng lalaki sa kanyang suot na damit. Gising siya ng mga sandaling iyon, pero wala siyang lakas na magsalita para tumutol. Nang muling lamapat ang mainit na halik sa kanyang katawan, ay tila umiba ang kanyang pakiramdam. Tila nagliliyab ang pakiramdam niya, nang magsimulang haplasan nito ang kanyang katawan. Hindi niya ikakailang nagustuhan niya init na hatid nito sa kanya. Tila nakakalasing iyon sa pakiramdam, at wala na siyang nagawa kundi magpaubaya na lang. Nang maramdaman niya ang isang bagay sa kanyang ano, ay hindi niya napigilan ang sariling mapaluha. Rinig niya ang pagbulong ng lalaki. Tila wala itong pakialam kung nasasaktan siya. Napaluha na lamang siya. Ang mga sumunod na ginawa ng kanyang katabi, ay walang kasing sakit. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ay napalitan ang kirot ng kaiga-igayang pakiramdam. Bumilis ang ginawa nito, hanggang sa naramdaman niya ang ligayang noon lamang niya nadama. Ngunit hindi roon natapos ang lalaki. Matapos manatili ito sa kanya ng ilang sandali, ay muli itong nagtrabaho. Tila puno muli ito ng kasabikan, parang galit ang mga kilos nito, kaya lalo siyang napaiyak. Damang-dama niya ang hapdi at kirot hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng dilim. Nagising si Emmy mula sa mahinang tapik sa kanyang braso. Nang magmulat siya ng mata, ay bumungad sa kanya si Dindi. "Good morning, ma'am. Pasensya na po kayo pero kailangan ko kayong gisingin. May appointment po kasi kayo sa doktor, ma'am." Pagod na pagod ang pakiramdam niya, at gusto pa sana niyang matulog. "Hindi po tayo pwedeng malate sa appointment niyo, ma'am." Kumurap-kurap ang dalaga, at pinilit ginising ang kanyang diwa. Noon niya napansin na nasa loob na siya ng kwartong kanyang tinutuluyan. Bumaba ang tingin siya sarili. Natatakpan ng kumot ang kanyang katawan hanggang taas, pero hindi nakaligtas sa kanyang paningin na suot pa rin niya ang damit niya kahapon. Hindi na ito nakapagpalit ng paborito niyang pajama na Hello Kitty. Ang huli niyang naalala ay nagpunta siya sa garden, para sa dinner nila ni Dark Indigo. "Sino pong nagdala sa akin dito?" Hindi niya maalala kung nakauwi ba siya o hindi. Anang sarili, marahil sa sobrang pagod niya, ay hindi na niya namalayan ang pag-uwi niya kagabi. "Si Master po." Tumango-tango siya, kahit sa totoo ay wala siyang matandaan. Natanong rin niya ang sarili kung ano nga bang ginawa niya kagabi. "Ano pong gusto niyo, ma'am? Kakain ka ba o maliligo muna?" Maliligo na muna. Pakiramdam niya ay wala pa siya sa mood kumain, lalo na at inaantok pa siya. "Sige, ma'am. Punta na po kayo sa banyo. Ikukuha ko po kayo ng makakain, para pagkatapos niyo pong maligo, mag-agahan ka na po." "Sige." Nang makalabas ng pinto ang katulong, ay bumangon na rin sa kama ang dalaga. Ngunit agad siyang napangiwi, nang maramdaman niya ang pangingirot ng kanyang ano. At para siyang binuhusan ng malamig na tubig, nang bumalik sa alaala niya ang nangyari. Tila nag-fast forward sa isip niya ang nangyari, mula sa pagtakip ng panyo sa kanyang bibig, pagturok sa kanya ng herenggilya, at ang paglapat ng katawan niya sa kama. Natigagal siya. Bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Kumawala ang hikbi sa kanyang bibig. Bumalik sa alaala niya ang paghalik sa kanya, at ang marahas na paggamit sa kanya. Parang sirang plak ang nagpaulit-ulit na nag-play yun sa utak niya. Anang sarili, wala na ang pinakaiingatan niya. Nanginginig ang katawan niyang tumayo, at tinungo ang banyo. Mas pinili niyang doon na lamang niya ibuhos ang damdamin, at baka maabyutin siya ni Dindi sa ganong sitwasyon. Kahit suot-suot pa niya ang kanyang bestida, ay tumapat na siya sa ilalim ng shower.
Noon niya pinakawalan ng malakas na hikbi. Paano niya nagawa sakin ta? Ugong ng kanyang isipan. Tila muling nag-replay sa utak niya ang ginawa ng lalaki sa kanya. Nanghihina siyang naupo sa sahig. Lumuluha niyang niyakap ang kanyang tuhod. Umuugong sa isip niya ang nangyari. Dark Indigo abused me. Lumipas ang halos 1 oras na ginugol ni Emmy sa pag-iyak sa loob ng banyo. Kung hindi pa kumatok si Dindi sa pintuan, ay hindi niya may isipang lumabas. Nang makalabas siya ng banyo, ay kaagad siyang nagbihis. Kung ano ang nahablat niya ay iyon na agad niyang sinuot. Isang kulay gray na bestidang may maikling manggas na hanggang tuhod ang haba ang naisuot niya. Tila nawalan siya ng ganang kumain, kaya naman ipinabalik na lamang niya ang pagkain. Makailang beses pa siyang tinanong ni Dindi kung ano gusto niyang kainin. Ilang ulit din nagtanong ang katulong kung ayos lang siya. Narinig niya iyon. Hindi lang niya matandaan kung nasagot ba niya iyon ng tama. Pakiramdam kasi niya ay lumilipad ang kanyang isipan. Parang wala siya sa sarili niyang katawan. Namalaya na lamang niyang nasa labas na siya ng mansiyon, nang magsimula silang bamiyahe patungo sa regular check-up nito sa OGYNET. Pansamantala niyang sinantabi ang nararamdamang puot, at binuo sa isip niya ang kanyang plano. Leon ay ang tumakas. Sisiguraduhin niyang hindi matatapos ang araw, ay malaya na siya sa kamay ni Dark Indigo Villacorda.